ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, September 2, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline, taas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Kontraktor na si Sara Diskaya, inamin na pagmamay-ari ang siyam na construction companies na madalas nakakakuha ng mga proyekto sa DPWH. Kontraktor na si Sara Diskaya ay giniit na spliced o inedit ang video interview nito patungkol sa biglaan o mano nilang pagyaman. Commission on Audit maghahain ng kaso laban sa DPWH officials at contractors na sabit sa Ghost Flood Control Project. Lifetime ban sa mga kontraktor na sangkot sa anomalya ng flood control projects ipatutupad ni DPWH Secretary Vince Dizon. Command responsibility dahilan ng pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ating Metro News, hepe ng Marikina City Police sinibak sa pwesto dahil sa posibleng kapabayaan matapos masangkot ang 2 pulis sa kasong panggagahasa sa kapwa pulis. Sa ating Science and Technology News, poor environmental impact assessment at mga flood control project maaring makapagpalala pa sa climate risk ayon sa isang scientist. Sa atin namang lifestyle news, ilang sinaunang animal figurine na pinaniniwala ang ginamit sa pagkukwento ng mga sinaunang tao maaari nang masilayan ng publiko. Para sa ating music trivia, ngayong petsa nag-number 1 sa US Singles Chart ang kanta ni Michael Jackson na isinulat ni R. Kelly. Ano ang awitin na ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, likod ng isang aso sa China, punong-puno ng tattoo. Ang ating pong oras, 6:37 na umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ngayong araw ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 70 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina at kerosene, habang piso naman ang aumento sa kada litro ng diesel. Pangunahing dahilan ng oil price increase ngayong linggo ay ang wala pa rin katiyakan na peace deal sa pagitan ng Russia at Ukraine na pinangangambahang may impact sa produksyon ng langis. Samantala, 5-minute response time ng PNP makakatulong upang mapigilan ang krimen ngayong nagsimula na ang Burr Months. Angel Garcia sa report. Kumpiyansa ang Philippine National Police na masusupil ng kanilang 5-minute response policy ang mga kawatan ngayong nagsimula na ang Burr Months at papalapit ang Kapaskuhan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanio, malaking tulong ang mabilis sa tugon ng kapulisan para maagapan ang anumang krimen sa kalsada. Bahagi din anya ito ng Enhanced Managing Police Operations ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio ng Tates Jr. Idinagdag pa ni Tuanio, tuloy ang pinaigting na pagpapatrolya at police visibility upang maiwasan ang krimen sa lansangan. Una nang ipinagbalaki ng PNP na bumaba ng 16.40% ang bilang ng index crime ngayong taon o mula sa 27,090 na kaso ng 2024 ay 22,646 sa kaso na lamang ngayong 2025. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Samantala, inamin ng kontraktor na si Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na siya ang may-ari ng 9 na construction firms na kadalasang nananalo sa bidding ng mga proyekto ng DPWH. Naunang sinabi ni Diskaya na konektado lamang siya sa Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation bilang Chief Financial Officer at na-divest na umano niya ang ibang mga kumpanya. Pero sa muling pagbusisi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, inamin ni Diskaya na part owner siya ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Bukod sa Alpha and Omega, ang ilang construction companies ng mga Diskaya ay ang St. Gerard General Contractor and Development Corp., St. Timothy Construction Corp., Elite General Contractor o Contractor and Development Corp., St. Matthew General Contractor and Development, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corp. At ang Waymaker General Contractor OPC. Inusisa naman ni Estrada si Diskaya kung sino ang kilala nito sa DPWH na nagbibigay sa kanya ng kumpanya o sa kanyang mga kumpanya ng mga proyekto. Inihayag naman ni Diskaya na wala siyang kakilala sa DPWH, kundi mga district engineers lamang, partikular sa Laguna at Bulacan. Iginiit rin ni Diskaya na wala siyang pinasok o ginawang ghost projects sa bansa. May ghost project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya definitely. nanood ka dahil pag meron kami madiscover na may ghost project, pakukulong kita rito. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. Yan po ang bahagi ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y anomalya sa flood control project. 774 Balita Ngayon. Inihayag ng kontraktor na si Sara Diskaya na spliced o may pinutol na bahagi sa kanyang viral interview kung saan sinabi nitong ang kanyang pamilya ay nagsimulang kumita ng bilyon-bilyon nang pumasok sila sa mga proyekto ng DPWH. Sa pagharap ni Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi nitong 23 taon na silang nasa construction business kaya pwede naman anya siguro silang kumita. Sinabi rin ni Diskaya na bago sila pumasok sa mga proyekto ng DPWH ay nakipagtransaksyon din sila sa lokal na pamalaan at sa pribadong sektor. Ayon kay Diskaya, binanggit niya ito sa kanyang TV interview kaya naniniwala siyang spliced o inedit ang lumabas na video. For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Inihayag din ni Diskaya na bago siya pumasok sa construction business, siya ay nagtrabaho sa abroad bilang dental receptionist at orthodontic nurse. Nilinaw naman ni Diskaya na 28 lang at hindi 4 na po ang pagmamay-ari niyang luxury cars at ginagamit niya ito ng kanyang 4 na anak habang iba naman ay service car ng kanilang mga empleyado. Itinanggi din ito na binili niya ang mga mamahaling sasakyan gamit ang buwis ng taong bayan. 774 Balita Ngayon. Nangako ang Commission on Audit o COA na maghahain ng kaso laban sa mga DPWH official at mga kontraktor na mapapatunayang sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kinwestiyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang COA kung bakit nakakalusot sa post-audit ng ahensya ang mga ghost flood control projects na fully paid na. Paliwanag ni COA Acting Assistant Director Tracy Ann Sunico, iniisyuhan ng Notice of Disallowances
senyales ang DPWH para sa mga proyektong bigong makapagsumite ng disbursement vouchers tulad sa Bulacan Flood Control Projects. Hindi naman kontento si De La Rosa sa hakbang ng COA at sinabing kaya pala naglipana pa rin ang mga ghost projects ay dahil sa kabagalan ng ahensya. Bunsod nito, hiningi ni De La Rosa ang eksaktong sagot ng COA kung kailan makakapaghain ng kaso at tiniyak naman ni Sunico na ngayong Setyembre sila magsasampa ng kaso laban sa mga DPWH officials at mga kontraktor na sangkot sa mga ghost project. Ang tanong ko sa iyo, kailan niyo tumapailan ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is the soonest time? Dahil i-issue po ngayon yung ating Kaya, what is the soonest time? Estimate. this month po, Your Honor. This month. Opo. Mapailan niyo ito ng kaso? Opo. Ngayon, sino ang pwede niyong papailan ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Yan po ang bahagi ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y anomalya sa flood control projects. Samantala, kontraktor ng mga umano'y flood control projects sa Bulacan, tikom ang bibid sa ghost projects. Conde Batak sa detalye. Tumangging magsalita tungkol sa mga ghost flood control projects sa lalawigan ng Bulacan ang kontraktor ng Wawaw Builders. Humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo, subalit hindi nito sinagot ang tanong ni Senate Majority Leader Joel Villanueva kung may mga ghost flood control projects nitong kinasangkutan. Iginit ni Arevalo ang kanyang right against self-incrimination matapos nitong tanggihan na sagutin ang katanungan na payo ng kanyang abogado. Wow, you're You don't looking, even know? You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my right of self-incrimination, Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga kontraktor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Hindi man sinagot ang mga ghost projects sa Bulacan pero inamin naman ito na mayroong flood control projects ang kumpanya sa San Juan at Quezon City. Hinikayat naman ni Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta ang Wawaw Builders na ituro ang mga taga-gobyerno na sangkot sa mga maanumalyang proyekto para sa posibilidad na hindi na sila sampahan ng plunder cases dahil naniniwala silang hindi ang mga contractors ang most guilty sa mga guni-guning flood control projects. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, ipatutupad ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lifetime blacklisting sa lahat ng kontraktor na sangkot sa ghost projects at substandard projects. Ayon kay Dizon, wala ng investigasyon at proseso at otomatikong pagbabawalan habang buhay ang mga kontraktor na napatunayang sangkot sa katiwalian. Bukod sa habang buhay na ban, tiniyak din ni Dizon na sasampahan ng mga kaukulang kaso ang mga sangkot mula sa mga opisyal ng DPWH hanggang sa mga pribadong kontraktor. Ang lahat ng ebidensya ay agad ding ipapasa sa Independent Commission na itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon at magsampa ng formal na reklamo laban sa mga responsable. Mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately, kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost o napatunayang substandard. Wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa Independent Commission na itatayo po ng ating Pangulo.
Samantala, ipinag-utos ni Dizon ang pagsusumite ng courtesy resignation sa lahat ng opisyal ng DPWH. Ayon kay Dizon, alinsunod ito sa utos ni Pangulo Marcos na malawakang clean sweep sa DPWH bilang unang hakbang para linisin ang ahensya mula sa anumang katiwalian at irregularidad. Saklaw ng courtesy resignation ng undersecretaries, assistant secretaries, division heads hanggang district engineers sa buong bansa. Ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, division head, regional director, hanggang district engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipalabas ng ating Pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni USEC Claire kanina na clean sweep, paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Yan po ang bahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala, Palasyo bukas na palawakin pa ang sumbong sa Pangulo Portal para sa iba pang isyu ng katiwalian. Narito naman ang report ni Chanel Salazar. Bukas ang Malacanang na palawigin pa ang serbisyo ng online portal na sumbong sa Pangulo na kasalukuyang tumatanggap ng mga reklamo kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maaaring mas palawakin pa ang saklaw ng website para maisama ang mga reklamo hinggil sa iba pang questionabling infrastructure projects at mga issue sa gobyerno. Dagdag pa ni Castro, bukas din ang 8888 government hotline para sa anumang reklamo laban sa katiwalian. Ngunit kung may kitaan niya ang pangailangan, handa ang palasyo na i-upgrade at palawakin pa ito. Ang pahayag na ito ay kasunod na mungkahi ni Senator Panfilo Lacson na gawing mas accessible ang sistema para sa mga mamamayan na nais mag-ulat ng katiwalian at anomalya sa iba pang proyekto ng pamahalaan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate news set, radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, isa pang balita, nagbitiw na DPWH Secretary Manuel Bonoan, imbitado pa rin sa investigasyon ng Kamara. Detalye ihahatid ni Grace Mariano. Alas 9 ngayong umaga nakatakda ang unang pagdinig ng House Infrastructure Committee kaugnay sa maanumalya at palpaka ng mga flood control projects. Ayon kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon na co-chairperson ng House Infra Committee, imbitado pa rin sa pagdinig si dating Secretary Manuel Bonoan kahit nagbitiw na ito sa Department of Public Works and Highways. Kasama ding inimbitahan ang bagong kalihim ng DPWH na si Secretary Vince Dizon. Ayon kay Ridon, pangunahing tututukan ng pagdinig ngayon ang ginawang site inspection ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ghost at substandard na proyekto sa Bulacan. Dagdag pa ni Ridon, sisilipin din sa pagdinig ang undercapitalized na mga kumpanya na naka-corner ng bilyong-bilyong pisong flood control contracts sa gobyerno. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, inako umano ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang responsibilidad sa mga kontrobersiya sa flood control projects ng ahensya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Inayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing ito ang dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ni Bonoan. I think it was Secretary Bonoan who said that he took responsibility because it was under all of these things happened, all of these problems happened under his watch. So, under the principle of command responsibility, he felt that he should leave his post. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na kaya napili niya si dating Transportation Secretary Vince Dizon na maging bagong kalihim ng DPWH ay dahil sa naging maganda ang performance nito sa DOTR, partikular sa pagpapatupad ng mga malalaking proyekto sa transportasyon. Inihayag pa ng Pangulo na pamilyar na si Dizon sa trabaho sa DPWH at nagawa naman na nito ang mga kailangang ipatupad sa DOTR kaya pwede na anya nitong iwanan ang kagawaran at lumipat sa Public Works. Why Vince Dizon? Because he's done a very good job sa DOTR, and I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan
and go to Public Works because he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos na pamumunuan ng mga abogado, prosecutor, justice, forensic investigation at eksperto ang Independent Commission to Investigate Flood Control Anomalies na kanyang itatatag para sa investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Samantala, 7 Pilipino na biktima ng scam hub sa Cambodia nakauwi na sa Pilipinas. Gina Mape sa report. Nakauwi na sa bansa ang 7 Pilipino na pwersahang pinagtrabaho sa scam hub sa Cambodia. Ang 7 Pilipino, kinabibilangan ng 4 na lalaki at 3 babae ay nagkakaedad ng 20 hanggang 40. Inamin ng mga biktima na sila ay nirecruit sa online umalis sa Pilipinas bilang mga turista. Hindi magkakakilala ngunit pinagpanggap na magkakaibigan at magbabakasyon lang sa bansang kanilang pupuntahan. Inilahad rin ng mga biktima kung paano sila tinuruan at pinagtrabaho bilang scammers kasama ang ilang manggagawang African, Bangladeshi at Pakistani. Targetan nila ng scam hub ang mga American at Filipino-Americans at kapag hindi nakamit ang kanilang daily quota, sila ay pinahihirapan, sinasaktan. Paalala ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Natanggapin lamang ang alok na trabaho na may permiso mula sa Department of Migrant Workers. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 5 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, sinibak sa pwesto ang hepe ng Marikina City Police matapos masangkot ang 2 tauhan nito sa umunoy pangahalay sa isang babaeng pulis. Ayon kay Eastern Police District Director Police Brigadier General Aden Lagradante, bukod sa hepe ng Marikina City Police na si Police Colonel Jeffrey Fernandez, sinibak din ang Substation Commander 3 ng Marikina City Police dahil sa command responsibility. Sinampahan naman ng kasong sexual assault at acts of lasciviousness sa ilalim ng RA 8353 o anti-rape law ang 2 suspect na may ranggong patrolman at police staff sergeant. Kasalukuyan silang nasa restrictive custody ng District Personnel Holding and Accounting Unit habang patuloy ang investigasyon. Naganap ang insidente noong gabi ng August 17 sa loob mismo ng police mobile kung saan pinilit umanong isinama ng mga lasing na suspect ang biktima dahil mayroon umanong re-respondihan at saka isinagawa ang pang-aabuso. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos 0.04 centavos. Nasa 66 pesos and 68 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 05 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 20 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi September 1. 54, 20, 24, 30, 39 at 29. Kung saan walang nanalo ng 113,375,439 pesos and 20 centavos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 38, 3, 36, 15, 27 at 33. Kung saan walang nanalo ng 9,759,510 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing, huwag lang umasa sa bola at tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, poor environmental impact assessment at mga flood control project maaring makapagpalala sa climate risk, ayon sa isang scientist. Detalye ihahatid ni Rose May Miranda.
Sa gitna ng paggastos ng Pilipinas ng bilyon-bilyong piso sa mga flood control project at iba pang proyektong pang-infrastruktura, maaari pa pala nitong mapalala ang mga panganib na dulot ng klima sa bansa sa halip na makatulong ito kung walang gabay ng siyensa at hindi nauugnay sa mahigpit na pangangalaga sa kapaligiran. Inihayag ito ni Fernando Seringan, isa eksperto mula sa University of the Philippines Marine Science Institute, kasabay ng kanyang babala na maraming proyekto ang patuloy na nagbabypass sa proseso ng Environmental Impact Assessment na nagpapahina sa climate resilience at naglalantad sa mga komunidad sa mas malaking panganib. Anya, sa kabila ng pagkakaroon ng milyon-milyong piso na budget, karamihan sa mga proyekto ng pamahalaan ay sinasagawa ng walang maayos sa pag-aaral sa magiging epekto nito. Nagbabala pa siya na pansamantalang solusyon lamang ang hatid ng simpleng dredging sa mga ilog at paglalatag ng mga concrete flood wall. Binanggit ni Seringa na mayroong ilang datos at pamamaraan upang gabayan ang development dito at kailangan lamang anya na gamitin ng gobyerno at pribadong sektor ang mga ito na binibigyan diin na napakahalaga ang mas mahigpit na pagpapatupad ng Environmental Impact Assessment sa pagpigil sa pagpapatayo ng mga depektong proyekto. Ayon pa sa eksperto, ang programang Room for the River sa Europa ay isang global best practice sa pagbawas ng baha kumpara sa pagsasagawa ng dredging o paghuhukay sa ilog. Hinikayat din niya ang mga mambabatas na lumipat patungo sa mga solusyong nakabatay sa kalikasan na umaangkop sa mga ecosystem kung saan binanggit nito ang mga tree cover na maaari makabawas sa surface heat na hanggang 12 degrees Celsius, makaharang sa mga pag-ulan at hayaang masistrip ng lupa ang tubig. Iginiit ni Seringa na hindi lamang isang problema sa engineering ang pagbaha, kundi isang problema sa kapaligiran at pamamahala. Magkaroon ng pakialam sa ating kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, ilang sinaunang animal figurine na pinaniniwala ang ginamit sa pagkukwento ng mga sinaunang tao, maaari nang masilayan ng publiko. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika? Isinapubliko na ang isang set ng mga inukit sa bato na hayop na pinaniniwala ang ginamit ng mga sinaunang tao sa kanilang paglalahad ng mga kwento. Ayon sa mga eksperto, binubuo ito ng isang fox, isang vulture at isang baboy ramo na tinatayang nasa 11,500 years na ang tanda. Natagpuan ito sa Karahan Tepe Archaeological Site sa Southeast Turkey at ang unang kilalang halimbawa ng mga bagay na ginawa sa isang tiyak na paraan upang maihatid ang isang salaysay. Nahukay noong huling bahagi ng nakaraang taon, ang mga artifacts ay nakadisplay na ngayon sa Presidential Complex sa Ankara, Turkey, kasama ang iba pang mga bagay na nahukay sa Karahan Tepe na itinayo noong 9,500 BC. Ang mga figurines na ang bawat isa ay mga 3.5 cm ang taas ay natagpuan sa isang maliit na lalagyan na nadatakpan ng takip na bato at inilagay sa loob ng isa pang mas malaking sisidla. Ayon pa sa mga eksperto, sinasalamin din ng masinsing pagkakagawa sa mga ito ang paggamit ng mga figurine bilang bahagi ng isang maingat na inihandang komposisyon kumpara sa dati na nadiskubreng two-dimensional at madalas na independent na paglalarawan sa mga immovable artifacts. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, September 2, taong 1995, nag-number 1 sa US singles chart ang awiting You Were Not Alone ni Michael Jackson na isinulat ng American singer-songwriter and record producer na si R. Kelly. Isinulat ni R. Kelly ang awitin sa gitna ng nararanasan niya noong problema sa personal na buhay. Ang You Are Not Alone ay ang second single sa 9th studio album ni Jackson noong 1995 na may titulong History, Past, Present, and Future, Book 1, na inilabas sa ilalim ng Epic and Sony Records. Nakatanggap ng magandang review ang kanta maging ng mga nominasyon sa Grammy at American Music Awards. Hawak din ng You Are Not Alone ang Guinness World Record bilang unang kanta na nag-debut sa number 1 sa Billboard Hot 100. Binigyan din ang kanta ng Certified Platinum ng Recording Industry Association of America o RIAA. Maliban sa US, nanguna rin sa mga music charts ang You Are Not Alone sa ibang mga bansa gaya sa Austria, France, Ireland, Scotland, Spain, Switzerland at United Kingdom. Balitang kakaiba.
Sa atin namang balita ang kakaiba, likod ng isang aso sa China, punong-puno ng tattoo. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning, Kenny at Darlene, sa lahat natin mga kanyosik. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Agaw atensyon sa 27th Asian Pet Show sa Shanghai, China, ang isang Mexican hairless dog na mayroong full back tattoo. Nag-viral sa social media ang litrato ng aso na kuha sa Asian Pet Show na ginanap sa Shanghai New International Expo Center. Naumani naman ang batikos mula sa mga animal lover. Ayon sa mga ulat, proud na ipinakita ng may-ari ng aso ang malaking tattoo ng kanyang alaga sa likod. Kwento pa nito na hindi niya ginamitan ng anesthesia ang kanyang aso sa paglalagay ng tattoo dahil mataas ang pain tolerance nito. Maraming animal lover ang nainis sa ginawa ng naturang pet owner sa kanyang aso at iginit pa ng mga ito na dapat humingi ng public apology ang may-ari ng aso. Ipinaliwanag din ng mga eksperto mula sa health and animal welfare na walang tinatawag na painless and safe pet tattoo dahil ang balat ng aso ay mas manipis kaysa sa mga tao at mas makakapal ang kanilang mga nerve. Ayun, grabe, di ba? Nag-trending tuloy siya at binatikos. Nga naman hindi naman makakapagsalita ang aso. Correct. Diba? At sana yung mga ganito, pag-isipang mabuti. Kasi talagang mananagot ka, lalo't ito may mga batas na ngayon ng mga animal cruelty. Diba? Oo. Mabuti kung yung hayop yan na nanakit sa'yo noon, kahit tatuan ang buong katawan. Okay lang. Tatuan ng Kenny at Darlene. Correct. Tatuan ng pangalan mo. Anyway, yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Nakakalungkot yun, Darlene. Oo. Siyempre, tama si Doc Justin, hindi naman makakapagsalita yung aso na nasasaktan siya doon. Tayo ngang mga tao kapag nagpapatattoo, di ba? Sakit. Oo, yung injection nga lang di ba? Ano pa kaya yung tattoo? Buong likod ng aso may tattoo. Walang anesthesia. Correct. At yun nga, sabi, hindi na mataas daw pain tolerance ng aso. Paano mo malalaman? Paano mo malalaman? Naging aso ka na ba noon? Hindi naman siya nakapagsalita. Kaya nainis ko talaga ako. Maging responsible pet owner. Parents po tayo. Mm-hmm. Yung mga ganyan wag natin gagawin sa ating mga alaga. Correct. Kahit na hindi sila tao, naku, may damdamin po ang mga yan. Yeah, at nasasaktan din sila sa mga ganyang klase ng ginagawa natin. So yan mga kanyusik, ang ating katanungan ngayong araw po ng Tuesday para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Kumbinsido ba kayo sa pahayag ni Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation President Sara Diskaya na wala siyang kakilala sa DPWH? Talaga ba? Oo, wala daw, Kenny. Dinideny niya, no? At pabor din ba kayong wag munang lagyan ng pondo ang flood control projects hanggat hindi ito na isasaayos sang-ayon po sa panukala ni Senador Bam Aquino? So yan po yung mga katanungan na ating pong bibigyan na opinyon sa ating Opinion Mo, Opinion Ko mamaya po pagkatapos ng ating balitaan. At yan po mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, September 2, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.